nang lumabas po ang napakatalas na pahayag na ginawa ni Vice President Sara Duterte, nag-panic mode reaction po ang palasyo ng Malacanang, ninerbiyos si Marcos at nag-alta presyon si Aling Claire Marites Castro. High blood na high blood, ano? Nang tinanong siya ng reporter sa Malacanang, talagang kulang na lang ay duro-duruin niya yung reporter sa pagsasagot niya ng kanyang alalokaret na may parang may talaketok na ori. Talaketok sa utak. Yung talaketok yata isda yan eh. Na lumalangoy-langoy doon sa kung paano siya sumagot, ano, irritable siya. At si Marcos ngayon ay papunta din sa Bicol para makipagyakapan kay Mama Leni. Grabe itong ibinunga ng walang ini-expect nila na pagpapasabog politikal ni Sara Duterte, pati po ang grupo ng mga nagkukunwaring oposisyon pero actually mga bayarang mersenaryo o mga political prostitutes for hire ni Marcos, itong mga grupo ng CPP, NPA, NDF, Akbayan ni Hontiveros at nila Lamas, yung Yellow Pink Zombies nila, Dilima, lahat ng ito nagpanik eh. Why? Because the declaration of Sara Duterte was a formality of announcement na malapit-lapit ng bawiin ang gobyerno mula sa bulok at magnanakaw at mandarambong na administrasyon at darating na ang panahon ng pagtutuos at paniningil at pagpaparusa. At ibabalik na muli ang tama at hinahanap-hanap ng mamamayan na tunay na prinsipyo ng mabuting pamamahala, yung tinatawag na tunay na tapang at malasakit. Ayan. So, ang mga reaksyon na ito ay nagpapakita that indeed, the Sara Duterte declaration was a shocking development. It was shock and awe. Wow! Gumanon sila bigla dahil kitang-kita naman po kung paano niyakap ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. They're excited na yakapin po ang paninindigang inihayag ni Vice President Sara Duterte na handa na siyang pamunuan ang ating bansa. Ngayon man, mas maaga pa o sa panahon ng 2028. Depende kung anong mangyayari. Malay natin, mapaaga ito dahil sa iba't ibang mga factors, including po ang incapacity ni Marcos na magpapatuloy pa sa pagiging Pangulo o mag-resign siya dahil nga takot na siya, tumakas siya sa kanyang pananagutan kriminal sa malawakang pandarambong at sistematikong pangungurakot. A lot of things can happen, mga kababayan. And that declaration of Sara Duterte was very timely sapagkat nakahanda siya na panindigan ang kanyang function bilang standby president. Yan pong ibig sabihin ng vice president. Standby president ka, sakaling anuman mangyari na magkaroon ng vacancy sa office of the president, ikaw ang papalit bilang magiging pangulo. So, yan ay malinaw na iginuhit ni Sara Duterte. Kaya nga nagkakaroon ngayon ng parang panic reaction and nervyos si Aling Claire Marites Castro, si Larry Bobo Gadon at si Marcos mismo nagkukumahog kung ano-ano na lang ang gagawin para lamang matabunan ang napakalaki na positibo na pag-angat ng pagtangan, pagyakap at pagtanggap ng mga mamamayan sa Sara Duterte Declaration. At dahil dyan, mayroon po tayong nakuwang impormasyon at mukhang tumutugma sa pangyayari na si Marcos pinag-utos na sa DOJ na madaliin na ang pagsasampa ng kaso hinggil doon sa grave threats at sedition at whatever other cases of criminal actions na ipinapatungkol nila kay Sara Duterte hinggil daw sa pagbabanta sa buhay ng presidente, sa kanyang asawa at sa Speaker of the House na si Martin Tambaloslos. So ang DOJ, 2 days after lang ng paglabas ng Sara Duterte Declaration, naghayag ng kanilang pananaw na pwede nilang resolbahin na anytime soon matapos i-review daw ang resolution hinggil sa possibility ng pagsasampa ng kasong kriminal kay Vice President Sara Duterte. Patungkol nga doon sa pagbabanta, di umano sa buhay ni Marcos, ni Lisa Araneta at ni
Martin Tambaloslos, no? Pero alam natin po na there is an existing political tradition in our Republican democracy na hindi po sinasampahan ng kaso ang presidente at ang vice president habang sila ay aktibo at nanunungkulan bilang incumbent officials. Sapagkat yan po ay para protektahan sila mula sa panghaharas, pangdidisturbo, pangbubuliglig ng mga kung ano-anong kaso na pwede gawin ng mga grupo at individual na interesadong magsabotahe sa panunungkulan ng presidente at ng vice presidente. Bagamat hindi po yan nakasaad explicitly na nandyan po sa saligang batas na ang presidente at vice president ay hindi sinasampahan ng kaso habang sila ay incumbent sa kanilang panunungkulan, yan naman po ay tradisyon sa politika at pamamahala na ating minana at kinikilala mula sa tradisyon sa US government, sa Estados Unidos, that they do not file cases to their president and vice president until they leave office kung wala na sila sa kanilang panunungkulan. Para magtuloy-tuloy po ang termino nila na hindi naaampat o nadidisturbo ng anumang mga panghaharas na kaso. But this time around, susubukan ni Marcos na gamitin ang Department of Justice at ang Ombudsman na mangharas at talaga namang perwisyuhin ang Vice President, and they are going to test the stretch of the limit ng batas kung pwede ba na ang impeachable official ay sasampahan mo ng separadong kaso habang nanunungkulan ito aktibo sa kanyang opisina pa, incumbent pa, at hindi ka dadaan sa impeachment complaints, doon mo siya lalatiguhin sa regular filing of complaints or criminal cases. Which is why the DOJ right now is giving us the hint. Nagbibigay sila ng ideya na bagamat impeachable official si Sara Duterte, and by tradition of political doctrine in governance, habang incumbent ang presidente at ang vice president, and because they are impeachable officials also, hindi sila sinasampahan ng kaso hanggat nananatili silang aktibo sa panunungkulan pa nila sa loob ng kanilang termino. At kinakasuhan lamang sila sa pamamagitan ng impeachment. At kung hindi man magtagumpay at sila ay makakasurvive ng impeachment, pagkatapos ng mga termino nila, kinakasuhan sila. Kagaya ng nangyari kay Gloria Macapagal-Arroyo, kay Pangulong Duterte, kay Noynoy Aquino. At ngayon po ay mukhang gagawin ni Marcos at ng mga tauhan niya, ititest nila ang stretch of the limit. Hanggang saan pwede na testingin na pwede bagamat impeachable official si Sara Duterte at by tradition of political doctrine in governance na minana natin sa Estados Unidos ay hindi sinasampahan ng kaso ang presidente at vice presidente while they are incumbent in their office. Pero ngayon, dahil sa paglantad at deklarasyon na ginawa ni Vice President Sara Duterte, lumalabas po na susubukang iunat, no? Hilain ni Marcos at nila Romualdez itong limit na ito at magpa-file ng kaso most likely. Ang nakikita natin ang DOJ o kaya nagbabluff lang upang magbigay ng pasintabing notice o warning kay Sara Duterte na sige ka, akala mo nakakalimutan namin ang mga pagbabanta mo, kakasuhan ka namin, at kahit ikaw ay impeachable official, let the court decide about that. Ganon din po sa Ombudsman, 2 plunder complaints ang inihain dyan po ng grupo nila ni Boy Adik na pari na si Flavi Villanueva, sina Shelo Dalapdog Magno, at pati kina Trillanes, no? And the Ombudsman is also entertaining, according to report of information, na isampa ang kaso laban kay Sara Duterte kapag nabuo na nilang resolusyon paakyat sa Sandigan Bayan. The question is, will the Supreme Court, which we know, aakyat ito sa Korte Suprema kasi ito ang tinatawag na justiciable issue. At only the Supreme Court can decide pag sinabing justiciable issue, usapin po ito ng pag-interpret ng batas. Pag-interpret po ng mga provision ng batas patungkol sa termino ng Vice President. At of course, nakikita natin
Ang kahantungan nito, tatakbo po ang legal defense team ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema at magpa-file ng petition for certiorari with prayer for injunction while pending review kung tama ang pagsasampa ng kaso sakaling gawin at tutuhanin ng DOJ ang pagsasampa ng kasong kriminal like grave threats laban kay Sara Duterte or among other things like sedition or inciting to sedition. Na siya din po ang ginagawa na pagsasampa ng pangharas na kaso na ginagawa sa amin, kagaya ko po, mayroon akong dalawang pending na inihain na reklamo ng PNP CIDG inciting to sedition, and then sa NBI pa po, mayroon din po akong inireklamo sa cyber libel. So most likely po, ito ang magiging track of harassment and intimidation na gagawin po nila Marcos at nila Romualdez, wherein they're going to weaponize the Department of Justice and the Ombudsman at kanilang sasalaulain at lalapastanganin ang sana ay independent o malaya at patas na mandato ng institusyon ng Department of Justice at ng Ombudsman upang maging instrumento sa panggigipit at pananakot at paglumpo sa political influence ni Sara Duterte. Yun